Kamusta po at ano po ang nakikita niyo po dito ngayon sa mga pangyayari diyan po sa Senado, Attorney? Nakikita natin na nakakalungkot sapagkat talagang patuloy ang pagkakawatak-watak ng ating bansa. Napakaraming problema. Ang problema natin, siyempre, nananatili pa rin, number one, corruption, inflation, at yung paglaganap ng kahirapan at kagutuman. Subalit, ang nangyayari ay talagang nararamdaman nating mga ordinaryong Pilipino, yung suppression, yung pag-atake sa iba't ibang institusyon. At ito nga, tila I agree with the observation of the Senate President Alan Peter Cayetano that there seemed to be an organized attempt to take over the majority once again and give it to the minority yung 11. Kaya mag-iingat tayo, ang ating panawagan, huwag tayong magpa-11, suportahan natin ang 13. Opo, sa tingin niyo po bakit po kaya laging naririnig, lagi pong umuugong yung pagpapalit muli ng liderato? Bakit hindi na lang pagbigyan itong kasalukuyang liderato po ng Senado para makausad na lang po? We should all support this independent majority that we now have in the Senate. Maganda yung nangyari sapagkat I think for a longest time, ngayon lamang tayo nagkaroon ng independent majority sa Senado. Palagi yan, pag may pagpapalit ng liderato, may basbas, mayroong unseen hand, at may unseen force or forces ang Malacanang o administration. Katangi-tangi yung pagpapalit ng liderato noong May 11 at ito nga ay may tuturing nating independent majority block. Sana'y manatili ito, suportahan natin yung 13 magigiting na senador na nanindigan at yan ay pinakita unang-una ni Senator Bato de la Rosa when he risked everything appearing suddenly diyan sa Senado. Pagkatapos niyan, yung 13 senador mismo nung sila'y pinuputukan diyan sa Senado. At ngayon naman ay si Senador Jinggoy Estrada na imbis na bumigay at pagbigyan yung hiling nung ilan na wag nang lumipat at sumama dyan sa bagong majority, minarapat niyang harapin itong kaso niya sa Sandigan Bayan kahit ito'y plunder o non-bailable. Kaya makikita natin na yung usapin ng pagpalit ng liderato, more than the impeachment, Admar, I believe that this is because many, and these are big personality, these are big people who stand to lose everything, ayaw nilang matuloy itong nakaabang pagbabalik ng Blue Ribbon Committee hearing on flood control corruption. Opo, naging malinaw po ba kahit hindi doon sa mga senador, kahit yung iba na in support sa kasalukuyang administrasyon, yung pagtatangka na hindi talaga matuloy? Kasi meron pa nga akong nakita, halimbawa sila mga mababatas sa Kamara, sinasabi sa ombudsman na lang yan, ipaubayan na lang yan sa ombudsman. Yung investigasyon dyan, meron pa nagsasabi, unahin na lang muna yung impeachment. So, ito bang mga ganitong mga pahayag at iba pa, senyales na talagang ayaw nila na matuloy yung investigasyon sa flood control project na ipinagmamalaki ng kasalukuyang administrasyon na dahil daw sa kasalukuyang administrasyon ay nabubulgar daw itong mga issue ng korupsyon. On the contrary, Admar, yung kasalukuyang administrasyon, ang perception na ibinabahagi nila sa sambayan ng Pilipino, bahagi sila nung well-organized attempt to suppress itong pagdinig at mga ebidensyang mailalabas diyan sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee hearing. Whether it is impeachment or Blue Ribbon, kayang gawin ng Senado sabay. In fact, long before na magkaroon ng articles of impeachment transmittal sa Senado, tumatakbo na itong flood control corruption investigation as early as last year, 2025. Subalit nagpalit ng liderato from Senator Dante Marcoleta, pinalitan siya dahil tama yung direksyon niya. At noong nagkaroon ng bagong liderato, yung mga taong dapat ipatawag at panagutin, hindi na pinatawag. Ngayong naibalik ang nagkaroon tayo ng independent majority sa Senado, marapat lamang sapagkat ito ang inaantay ng mamamayang Pilipino, hayaang gumulong na independently
ang investigasyon sa Senado patungkol sa korupsyon at kurakutan sa flood control projects, sa flood mitigation projects. Higit sa impeachment, ito ang inaantay ng sambayan ng Pilipino. Sapagkat trilyon-trilyong pisong pera natin ang inanod sa baha ng korupsyon dito. Opo, Attorney, good evening. Si MJ po ito. Sir, Hi, MJ. opo, batay lang po sa batas at sa inyo pong legal practice, sir. Kailangan po bang magdeklara ng o kuba pumasok muna sila mag-constitute sa plenary bago po formal ni anunsyo yung Sinidja adjournment? Kasi parang bukas na yun, sir eh. Bukas na yung last day nila eh. Mm. It presents a novel issue. Kailangan bang may formal declaration o susunod yung kalendaryo o dapat yung parehong kapulungan, yung mababa at mataas sa kapulungan on the same day ay mag-a-adjourn si Inedye. Tingnan natin kung paano mariresolve itong impasse na ito. Subalit, tatandaan natin, ang nagsimula nito just a few days back, yung 11, nung sila'y nag-walk out, when there was already a motion pending before the floor of the Senate to amend the rules and to allow yung remote participation ng members of the Senate. Nag-walk out sila. Ang balik naman agad nitong mayorya, hindi rin sila hinaharap dahil nga sa pakamba na mayroong organisadong pagtatangkang kunin muli yung liderato ng Senado sa kanila by crook or by crook. Kaya hindi sila humaharap ngayon sa plenaryo. Now, whatever the outcome of this, importante para sa akin personally, ang aking personal interest ay gumulong at masaksihan ko at kagaya ninyo, alam ko nag-aantay din kayo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee hearing diyan sa maanumalya, kurakot at korap na flood control projects. Opo, kaya pala maganda yung sinabi mo, sir, no, yung novel. Kasi sinabi kanina ni I think parang si Senator Gatchalian, natanong siya sa the same na tanong, although hindi ewan ko lang kung abogado ba si Senator Gatchalian, parang hindi. Yeah. Sabi niya, let's see. Kaya pala kasi novel. Titingnan Local natin. issue ito. Oo. Tingnan natin. If it may the issue might even reach the Supreme Court. And another question is, ano ang implication kung yung mababang kapulungan lang ang nag-adjourn sinidye at walang galaw ang mababang kapulungan? Ano ang magiging implication nito? But whatever it is, again, mas higit na gusto kasing makita ng sambayan ng Pilipino, masimulan muli itong pag-iimbestiga sa trilyong pisong halaga ng kurakot at korupsyon sa flood control projects. Yan naman talaga ang gusto nating makita pare-pareho. Bakit? Sapagkat matagal ng panahon, wala pa ring nananagot, wala pa ring nakukulong na talagang sangkot diyan sa flood control corruption. Opo. Sir, noong pong 2022 elections, kayo po ay tumulong, no, sa kampanya ng Uniteam at ni PBBM. On your personal observation, sir, itong mga ginagawa nila ngayon, on a personal note, ito ba ay panic mode sa kanila pong panig? Mapapansin natin na tila wala nang nag-iisip ng para sa bansa dito sa kasalukuyang administrasyon. Ang ginagawa na lang nila ay isulong yung kanilang baluktot na direksyon at baluktot na pulisiya, maaari sa takot na sila'y papanagutin sa pagmamalabis na kanilang ginagawa sa kanilang administrasyon. At higit dyan, hindi biro kasi MJ yung halagang nawala na dapat ibinuhos dyan sa flood control at flood mitigation. Tag-ulan na naman. At last year, daan-daang Pilipino ang namatay. And it is on record. Bakit? Nalunod sa baha, inanod yung bahay, hindi naman pala dapat baha kung inimplement ng tama. Either yung missing or ghost flood mitigation projects or yung substandard flood control projects. Either way, mas kung ano pang usapin, gustong makita ng mamamayang Pilipino, may managot ng totoo sapagkat pagod na ang tao sa kaliwat ka ng korupsyong ating dinaranas sa kasalukuyang administrasyon. Opo. So kung takot, sir, may tinatago. No? Mahirap mong itago yung ganong kalaking pera. And to be fair to them,
And to those who were named in the joint affidavits of the 18 former soldiers, they should take this opportunity with an open arm and embrace this opportunity para yung mga pangalang binanggit will be given an opportunity to face their accuser head-on diyan sa Senado. At harapin nila na kailan mo ko nakitang tumanggap ng mali-malitang pera sa'yo. Ngayon, magkakaproblema talaga kung tinanggapan nila ng delivery ng maleta itong 18 sundalo. Paano mo ngayon itatanggi kung tinuturo ka na at magkaharap na kayo under oath pa itong 18 sundalo? Kung anumang ang panig ang tumitingin, hindi dapat ito hadlangan ng sino man. Mabigyan ng pagkakataon yung 18 sundalong nag-execute ng affidavit, mabigyan ng pagkakataon at patas na laban, lahat ng pinangalanan itanggi sa harapan ng mamamayang Pilipino sa isang independent na pagdinig diyan sa Blue Ribbon Committee nang sa ganon wala namang maagrabyado, walang reputasyong masira, walang pagkataong madungisan. Opo, sir, tingin po ninyo yung testimonya ng 18 ex-soldiers, so yung Brave 18, mayroon pong corroboration of evidence para idiin yung mga nasangkot sa flood control scam. In fact, I believe I heard them once na willing silang magpunta sa mababang kapulungan basta't mayroong present lahat ng mga kongresista dahil kaya nilang ituro pag nandoon na sila, kaharap na yung mga hinatira nila ng pera. Ibang pangalan, naririnig nila, ibang mukha, nakikita nila. They can piece together, they can put together the name with the face with the name. At sinabi rin nila, marami pa silang tiyak na makikilala. Bigyan lang sila ng pagkakataong makaharap muli ang mga ito. Ang hamon nga noon, gawin nating isang malaking police line-up ang buong kapulungan ng mababang kapulungan diyan sa Kongreso at hayaan yung 18 na i-identify yung hinatira nila ng pera at ihayaan din natin bigyan ng pagkakataon yung maituturo o may papangalanan pa ng pagkakataong itanggi at linisin yung kanilang pangalan o partisipasyon kung hindi totoo. Kaya dapat ito hindi hadlangan ng kahit na sino. Opo, sir, ito ibang anggulo. Senator Joel Villanueva, JAL. Senator Rodante Marcoleta, INC. Senator Robin Padilla, Muslim Brothers and Sisters. Anong tingin mo doon, sir? Kasi Senator Jinggoy, napuruhan na eh. Si Senator Bato, hinahanap na. Mukhang itong tatlo ang nasa linya na mapupuruhan po sa hanay po ng mayorya. Tingin po ninyo mananahimik itong kanila pong mga pananampalataya kapag itong tatlo ay ginalaw? I do not like to view it as an attack on their religious belief or affiliation. Para sa akin, it's more of really suppression. Lahat ng hindi mapatahimik o hindi makuha ng kasalukuyang administrasyon na pumanig sa kanila, tila yun ang atake. Kagaya ng kaso ay ikinakaso kay Senador Dante Marcoleta, nakita ko yung mga paratang, wala namang plunder doon, MJ. Walang plunder doon at may nakahalintulad na kaso na yan nung panahon ng administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo, ni Pangulong GMA. Yan ay dumaan din sa ombudsman at sinabi ng ombudsman sa kahalintulad na kaso, walang plunder sapagkat hindi naman na-establish na yung perang pinag-uusapan ay public funds o pera ng gobyerno ang nagmumula sa pera ng gobyerno. At bukod doon, wala akong makitang plunder eh. Yung mayroong nag-donate kung kanino ng for campaign funds. Walang plunder doon. But how come paboritong ikaso yung plunder? Kasi nga, non-bailable. Pero ito'y talagang the weaponization, lawfare na ito eh. Ginagawa na yung, ginagamit na yung batas bilang armas upang supilin yung mga hindi makuha ng administrasyon na pumanig sa kanila. Paano po mare-reconcile yung sinabi po ng Senate minority na katang-isip lamang yung sinasabing plano doon nila na pag-agaw sa posisyon at para bawiin po yung mga nakadaktang investigasyon sa flood control kung may kinahaharap na mga kaso, Attorney Vic, itong mga kaparehas nilang senador na nando naman sa kabilang bakod sa majority. Paano kaya mare-reconcile, sir? Nako, huwag na natin pakinggan yan. That's baloney. Kaya aking caveat sa mga aking nakakaharap,
wag na tayong magpa-11. Ating suportahan ang 13 para sa bansang Pilipinas. Negative 15 po ang net satisfaction rating ni PBBM. March 2026 survey, negative 3, November 2025. Tingin niyo po, sir, tataas pa ito? Mahihirapan sapagkat mismo ang BSP, yung Bangko Sentral ng Pilipinas, ang kanilang forecast ng inflation natin for the month of May, tataas pa kesa sa 7.2% na ating inani for the month of April. Ang projection mismo ng BSP is somewhere between 7 to 7.9%. Other private economies, ang kanilang projection is higher than 7.9, papalo ito ng mahigit sa 8%. So makikita natin, hindi na lang ito usapin basta ng political persecution at issue ng poor domestic governance. Issue na rin ito ng sikmura. Ekonomiya na ito eh. It will take a while before any administration, not just the Marcos Jr. administration, kung ganito yung backdrop, kung ganito yung setting, it will take a long while. Wag na natin banggitin yung mga external factors na wala tayong control. Yung meron lang tayong control, yung domestic governance issue, yung issue ng flood control corruption, hindi pa rin settled yan. Saan ka nakakita? Yung komisyon na itinatag umano para tugisin yung mga dapat managot dyan sa corruption sa flood control, una pang nagiba eh. Una pang natiklop, una pang naligpit, bago nakasuhan kung sinong dapat makasuhan. Hindi sisigla ang foreign and domestic investors' confidence hanggat hindi naayos ang napakalaking domestic governance issue natin. Huwag mo natin pag-usapan yung external factors. Wala tayong control dyan. But you have to remember, even before the advent of the Middle East conflict, ang ating GDP pababa na ng pababa. 3.9 during the third quarter of 2025, 3% during the fourth quarter of 2025, and 2.8% during the first quarter of 2026. Wala pang Middle East crisis noon, pabagsak na talaga. Why? Because of corruption issues. Attorney, si Edmar po ito ulit. Dito naman po sa Kamara, parang mas nauna pa ata na matanggal sa pagiging kongresista kaysa doon sa mga sinasabing mga involved daw sa corruption. Ano po masasabi niyo po dito sa pagkaka-expel kay Congressman Kiko Barzaga? Unfair to the people of his district in Cavite. Congressman Kiko Barzaga was elected in the most democratic fashion through election. At hindi dapat ang manunukat sa kanya ay yung mga kapwa niya, kongresista, na kung mag-akusa at humatol sa kanya, akala mo walang pagkakasala. Madami din sa kanila ay itinuturong na hatiran ng mali-malitang pera. At ito nga yung ganda ng pagbubukas muli ng investigasyon ng Blue Ribbon. Para naman yung mga itinuturo ng 18 ay mapanagot, and in the same manner, in the same vein, and in the same fashion, yung itinuturo o papangalanan o napangalanan ng 18 at wala naman talagang katotohanan, mapanagot din nila yung iilan o yung buong 18 na dating sundalo sa maling pagbibintang. Pero hindi dapat hinatulan ng expulsion ang isang kapwa nila kongresista. Unfair sa mamamayan ng distrito ni Kiko Barzaga at hindi sila dapat tinanggalan ng representation diyan sa Kongreso yung mga mamamayan ng distrito ni Kiko Barzaga. Nakikita niyo po ba na may pagmamalabis dito at sa tingin niyo po ba may mga paglabag sa ating batas o sa konstitusyon itong ginawa nila kay Congressman Kiko? Yung sasabihin nilang internal rules nila, Admar, hindi natin pwedeng questionin yon. Meron talaga sila ron eh. But they also have to practice some sort or some degree of legislative restraint in trying to discipline an erring member, if they could even describe or ascribe yung titulong erring member kay Kiko Barzaga. We have to remember
that he was just been recently restored yung status niya as a congressman. Kakasuspindi lang nitong tao eh. At yung suspension niya, dapat yun sapat na eh. Yung suspension niya, essentially, nabawasan ng araw yung proper representation, yung distrito niya sa Cavite, sa Kongreso, sa pamahalaan. Hindi sila nakontento ron, tinanggalan nila ng right of suffrage essentially. Yung mamamayan ng distrito ni Kiko Barsaga naghalal sa kanya bilang kongresista. Doon maaring pumasok yung paglabag sa ating saligang batas. Naging balat sibuyas ba itong Kamara, lalo na yung mga nag-aproba para siya po'y matatalsik at hindi matanggap? Hindi lang balat sibuyas maituturing ito. I think it's really an exhibit of a being repressive, yung mababang kapulungan. Ano na ito, sobra na ito, pagmamalabis na ito. Yung suspindihin mo ng napakahabang panahon, yun lamang questionable na eh. Pero yung i-expel mo, yung kapwa mo kongresista, I know they have their internal rules within the House of Representatives, but you have to consider the welfare of the people of his district who voted for him. Pati yung hindi bumoto sa kanya. Kasi nanalo naman siya ng fair and square patas eh. So siya na ang kinatawan, representante ng kanyang distrito. Take him away through expulsion, you have deprived his district, his people, the proper representation, not just in the Congress, in the halls of Congress, but in the entire bureaucracy, in the government. Kasi tinanggalan mo sila ng kongresista. Opo. Nakikita niyo po ba na siya lang ba talaga yung nakasama? Dahil lang ba sa kanya nakasama sa imahe ng buong Kamara po? Isang individual, siya lang ba, dapat lang ba isisi sa kanya yon? Kasi parang ang lumalabas, marami na daw ginawa ito na nakasira sa imahe ng Kamara. Kung ima-minus siya, sa tingin ba nila gaganda yung imahe nila? Hindi kayang pabanguhin ng isang lagay mo na nagkamali na kongresista yung imahe ng buong kongreso. Iyan ay isang katotohanan. They should be more circumspect on how they view things. Tanungin nila yung mamamayan sa labas ng kanilang opisina na air condition diyan sa Batasan. Ano ba ang impression? Ano ba ang perception ng ordinaryong Pilipino diyan sa kongreso, sa kabuuan at sa mga kongresista? Hindi lamang si Kiko Barsaga. Kung si Kiko ay nagkamali, sapat na yung siya ay sinuspindi. Pero bilang Pilipino at bilang abogado at bilang nag-aaral ng ating batas at nag-aaral ng ating politika, kalabisan yung pag-expel mo o pagsibak mo bilang kongresista sa isang kapwa mo congressman. At ang nagmotion pa nito ay I believe ay hindi man regular member of Congress kung hindi party list representative over a person, a congressman that he is trying to expel during his motion na regular member ng isang congressional district. Huling topic na lang po, attorney, mayroong panayam kamakailan ng Bloomberg kay Pangulong Marcos Jr. at muli na naman niyang giniit na siya po'y nababahala o natatakot na sakaling umupo, lalo na yung kanyang naging katandem sa unit team na si Vice President Sara Duterte as susunod na presidente, natatakot, nababahala daw po siya na mawala ang kanyang legasiya na kanyang pinaghirapan para sa reforma sa ating bansa. Ano po masasabi niyo po dito, attorney? Tama naman yung sinabi niya. If you're talking about the ghost flood control projects, if you're talking about the substandard ghost flood control projects as his legacy, under a Sara Duterte presidency, wala ng ghost flood control projects. Babubura yan. Wala ng substandard ghost flood control projects. Mawawala yan at mawawala na ang trilyon-trilyong pisong korupsyon. If that is the legacy that they're talking about, yes, they're correct. Mawawala yan, buburahin yan sa ilalim ng Inday Sara Duterte presidency. Opo, at kanina naman umuusad muli or nagkaroon muli ng oral arguments ang Korte Suprema hinggil nga po dito sa kontrobersyal na mga GAA sa nakalipas ng taon, kasama na yung kasalukuyang
taon. Ano naman po yung inaasam nyo po lalo na at matindi rin yung pagkukwestiyon ng mga maestrado ukol nga po dito sa pagbabudget sa nakalipas po, attorney? As always, I always look up to the questioning. Very incisive, analytical yung mga pagtatanong ni Justice Amy Lazaro Javier. At kanina, nadiin na naman niya yung pagtatanong niya at nakaanto na naman yung Office of the Solicitor General. Wala talagang paliwanag yung maling paggamit ng program at unprogram. At naging mali rin yung naging tugon, with all due respect to the Solicitor General, na meron daw corruption sa program at hindi lang naman sa unprogram. That's not the point. That's not the point. Subalit nakita natin, mahirap mo talagang ipagtanggol ang isang kasong sagad ka na wala na, hindi may pagtatanggol yan, Admar. At I'm hoping that soon, just like in the PhilHealth case, magdeklarang unconstitutional ang ating Korte Suprema dito sa paggamit ng program unprogram. At yung meron pang pagdinig uli next week antabayanan natin yung pagdinig uli sa June 9 diyan sa oral argument sa Supreme Court.